Nanawagan ng palasyo pati ng ibang opisyal ng gobyerno na iwasang gamitin ang mga kababaihan bilang paksa sa kalaswaan. Kaugnayan ng kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa isang aktres sa isang pagdinig ng House Committee on Justice. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilia. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano ina-imagine ko eh. Ang mga pahayag na yan ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, inalmahan at umani ng batikos. Hindi nababagay na ganun dapat yung ginagawa ng mga tao sa Kongreso. Paul po, Paul. Dapat ang babae, sir? Minamahal po. Kung asawa mo siya, ma'am, ang sabihin mo? Yon? Opo. Pag uwi ko sa bahay, hihiwalayan ko na. Bastos eh. Nanggalaiti rin sa galit si Jasmine Curtis Smith, ang kapatid ng aktres na si Ann Curtis. Sa kanyang ex-account, tinawag ni Jasmine na disgusting at kadiri ang malaswa umunong pahayag ni Suntay. Ayon sa Malacanang, wala naman problema kung nasa isip lamang ang pagpapantasya. Pero sa oras na ibulalas at ipagmalaki na ito sa publiko, maituturing na raw na krimen yan. This is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. Bilang isang mambabatas, git ni Senator Riza Hontiveros, dapat ipaalala kay Suntay na may umiiral na bawal bastos law kung saan pinaparusahan ang mga sexual comment. Binanggit ni Suntay ang mga sexual remarks sa deliberasyon ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihalin tulad niya ang kanyang imahinasyon sa mga aligasyong sedisyon sa bise. Hindi umano maituturing na kasalanan ang pagdalo ni Duterte sa rally kung saan binatiko si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gaya ng kanyang katahang isip sa TV host at model. Dagdag ni Suntay sa isang interview, maituturing pa itong compliment o papuri. Pero ang tugon dyan ng palasyo, Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan. Lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Dapat pa bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? kinundi na rin ng Philippine Commission on Women ang sexist remark ni Suntay. Hinikayat din siya ng ahensya na sumailalim sa gender sensitivity training. Nanawagan naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay Suntay na humingi ng dispensa. Ang mga binitawang salita raw ng kongresista, kabaliktaran sa mga isinusulong ng kanilang lungsod na proteksyonan at igalang ang mga kababaihan. Nagsorry na si Suntay. But sa time, kahit there was a meeting of there was no malice intended. Sa House Committee on Justice, napagdesisyonan na ipabura sa record ng pagdinig ng komite ang mga sinabi ni Suntay. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.